Magandang hapon po sa ating lahat. Isa pa nga po ulit. Magandang hapon po sa ating lahat. Ayan. Sige nga po. Okay lang po ba tayong lahat para po sa ating pag-aawitan sa hapon na to? Ayan. Ngayon pong hapon, okay lang po ba bago po tayo mag-start? Kalabitin mo yung katabi mo. Tapos ngitian mo siya, tapos sabihin mo sa kanya, masaya ako. Sabihin niyo po sa kanya, masaya ako na nandito ka. Ayan. Sige, palakpakan nga po natin ang Lord sa buhay ng bawat isa. Dahil naniniwala po ako na sa hapong ito, dinala niya po tayong lahat para po sama-samang kilalanin siya, sama-samang umawit at magpuri sa Kanya. Gusto ko lang po sa inyong i-share yung sinasabi sa awit 96 verse 1. Sabi po, purihin natin si Yahweh. Ayan, yung ginagawa po natin na pag-aawitan, sa pagpunta po natin dito sa church, ito po ay sinabi sa Bible. Sabi, purihin natin si Yahweh, awitan ng bagong awit, purihin natin si Yahweh lahat ng nasa daigdig. Awitan natin si Yahweh, ngalan niya ay sambahin, araw-araw ang ginawang pagliligtas ay banggitin. Kahit sa ay ipahayag na si Yahweh ay dakila, sa madla ay ipahayag ang dakila niyang gawa. Si Yahweh ay tunay na dakila, nararapat na papurihan, higit sa sino mang Diyos, siya ay dapat na igalang. Ayan. Kaya po sa hapon pong ito, okay lang po ba? Kahit po medyo bago po para sa atin yung aawitin natin ngayong hapon, sama-sama po nating, itry po nating umawit para sa ating Panginoon at i-declare ang glory ng Lord sa buhay natin. So bago po tayo mag-start, tuturuan ko po kayo ng isang part ng kanta. Pasensya na po kayo, nihingal po ako at ako po yung may nagdadalang tao. Ayan, so hinahabol ko po ang aking hininga. Pero ang sabi po dun sa line po nung lyrics natin, sabi po, there is no one like our God. Okay lang po ba? Ulit-ulitin natin. There is no one like our God. Minsan pa. There is no one like our God. Samahan natin ng palakpak. There is no one like our God. Tagalog. Wala kang katulad, O Diyos. Minsan pa. Wala kang katulad, O Diyos. Isa pa. Wala kang katulad, O Diyos. Wala kang katulad, O Diyos. Sama-sama po nating awitan ng Panginoon. Unto our God, your matchless, endless love unrestrained.
This is our God. Every tribe, minsan pa praise and glory, honor and strength unto our God, unto our God. You matchless, endless, love unrestrained. This is our God. Every tribe sing, ayo, 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 ah. Sama-sama po nating awitin. You are, ayo, 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 ah. Ayo, 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 ah. There is no one like our God. There is no one like our God. There is no one like our God. There is no one. Wala kang katulad. Wala kang katulad, O Diyos. Wala kang katulad. In Spanish, no hay nadie como nuestro Dios. No hay nadie como nuestro. There is no one. There is no one like our God. Our God, there is no one. There is no one like our God. There is no one like our God. Praise and glory, honor and strength unto our God, unto our God. You matchless, endless, love unrestrained. This is our God. Ever praise and glory, glory, honor and strength unto our God, unto our God. You matchless, endless, love unrestrained. This is our God. Every tribe sing, ayo, 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 ah. Let's sing, ayo, 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 ah. Ayo, 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 ah. Ayo, 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 ah. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Amen. Ang topic po natin ngayong Sunday ay the journey o ang paglalakbay sa pagiging bilang anak ng Diyos. Sino po dito yung gusto po nila sa puso nila na masabi na anak ako ng Diyos? Diba? Lahat po tayo. Ayan. Ayan. Para po ma-share ko lang po ng kaunti. Sige po, pasok po tayo. Ayan. Ayan. Isa pong karangalan na siguro po marami po sa atin ang nanay na. Tama po ba? Ako po emotional. Ayan. At kami po kasing mag-asawa, halos 2 taon po yung hinintay namin bago kami magkaroon ng masasabi namin na anak. Ayan. And imagine po, alam ko po si God, tinatrato niya tayo bilang anak niya. Tama po ba? Kaso lang po, ang sabi po kasi sa Bible, lahat ay nagkasala. Dahil po sa kasalanan na nagawa natin, nahiwalay po tayo sa Diyos. Kumbaga parang kalibughang anak na nawala doon sa bahay ng kanyang ama. Walang proteksyon na nanggagaling sa kanyang ama. Pero ang magandang balita po sa hapong ito, kahit daw po tayong lahat ay nagkasala at wala pong pumantay sa kadakilaan ng Diyos, binigyan niya po tayo ng biyaya. Ang tawag po dun sa biyaya na yon ay amazing grace. Sabihin nyo nga po, amazing grace. Amen. Sabi po sa mga taga-Efeso, 2:8-9, sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas. Dahil po sa kagandahang loob ng Diyos. Ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa ating sarili. Regalo po ito ng Diyos. Hindi ito bunga ng ating mga gawa. So matatawag daw po tayong anak ng Diyos, hindi dahil sa mga ginagawa natin, kundi dahil nais ng Diyos na tawagin tayong anak niya. Kaya't walang maipagmamalaki ang sino man. Nung nabasa ko po yung verse na yon, sabi ko, Lord, buti na lang dahil sa iyo, dahil sa kagandahang loob mo.
Kasi kapag dahil sa gawa ko, hindi na ako qualified. Diba? Baka kaninang umaga lang nagkasala na ako. Baka kahapon lang sa 28 taon po ako nabubuhay sa mundo, baka kulang yung 28 taon na yun para sabihin yung mga kasalanan na nagawa ko sa Panginoon. Buti na lang po. Buti na lang po at dahil ito'y dahil sa amazing grace na ibinigay ng Diyos sa atin. Kaya naman po ngayong hapon, sama-sama po nating awitin yung biyaya, yung kadakilaan ng Diyos sa ating buhay. Sama-sama po tayong kumawin. All these pieces broken and scattered, in mercy gathered, mended and whole, empty-handed but not forsaken, mended but not forsaken. I've been set free. I've been set free. Amazing grace, amazing grace. How sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, I once was lost, but now I am found. Was blind, but now I see. Oh, I can see it now. Oh, I can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to life. Sama-sama po nating awitin sa Panginoon. You take our failure, you take our weakness, you set your treasure in jars of clay. So take this heart, Lord, this heart, Lord, I'll be your vessel, the world to see your life in me. Oh, amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, I once was lost, but now I am found. Was blind, but now I see. Oh, I can see it now. Oh, I can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to life. Yes, Lord. Maraming salamat po, Panginoon, sa biyayang ibinibigay niyo po sa amin sa kada araw, Panginoon. Sa araw-araw ng aming buhay, Lord God, nararanasan namin, Panginoon, yung biyaya, yung blessings, Lord God, na ibinibigay niyo po sa bawat isa. Maraming salamat po, and Lord, we believe at naniniwala po kami, Panginoon, na kulang po itong ginagawa namin, Panginoon, para maibalik yung pagpapasalamat, Lord God, maibalik yung pag-awit,
maibalik, Panginoon, yung pag-worship, Lord God. Kulang pa po ito, Panginoon, sa amazing grace, Lord, na ibinigay niyo po sa bawat isa sa amin. Come on, church, let's sing. Laying yourself down, raising up the broken tonight. Maraming salamat po, Panginoon. At simula po sa araw na ito, Panginoon, nawa po ay lumakad po kami doon sa kalooban mo. Mamuhay po kami, Panginoon, hindi na po bilang mga alipin ng kasalanan, Lord God, but bilang mga anak mo, Panginoon. Maraming salamat po, and please continue to remind every one of us, Lord God, i-remind, paalalahanan mo po kami, Panginoon, sa mga pagkakataon na nakakalimutan po namin, Panginoon, yung grasya, yung biyaya, Panginoon, na ibinibigay niyo po sa bawat isa sa amin. Maraming salamat po, ikaw lamang po ang maitaas at maranasan ng bawat isa, Panginoon, sa hapong ito. Sa pangalan lamang ng iyong anak na si Jesus. Amen. Sige po, magandang hapon po sa inyong lahat. Welcome po muli sa ating church dito sa Crossing Frontiers Christian Ministries. Meron po bang, may mga bago po tayong nakikita ngayon sa hapon na ito. Una muna yung aking inaanak, yung kumanta kanina. Inaanak ko po yan. At daladala niya na yung aking apo, si Ate Dottie. Estudyante pa lang po yan ay parang tatay-tatayan niya na rin ako, kaya yun yung tawag niya sa akin talaga. So again, thank you so much, Ate Dottie. Hinihingal siya kasi may baby. Ba't ako parang meron din naman ako, pero parang hindi naman ako hinihingal. Si Kuya Jeff po, yung kanyang asawa. Yan. Tiga North Sagaray pa po sila. So malayo po, pero nandito sila ngayon. Yung nasa likod nila, yan, isa pa pong kaibigan namin yan. Kasama ko naman po to sa mga motor-motor. Ako po yung nagmumotor din. Yung samahan namin yung may mga classic na motorsiklo. Pinapatakbo po to ng tubig lang. Hindi, joke. No? Si Kuya Jerry po. Yan, tiga Atlag naman po siya.
Kasama niya yung kanyang asawa at yung kanyang anak. Hello po. Ano pangalan ni Mrs.? Mean. Tapos yung anak? Jerry din. Okay. So welcome po sa family ni Kuya Jerry. Palakpakan naman natin sila. Meron pa ako isang bisita. Payat to dati, ngayon malaki na. Tiga may kawayan, actually Valenzuela, si Kuya JB po, yung ating nag-drums kanina. Wala lang siyang trabaho kaya siya nandito ngayon. Mahirap naman ipanalangin na mawalan siya ng trabaho para nandito siya, di ba? Sana siguro dalas-dalasan mo yung pagbisita sa amin. Dito po pa may bago. Yung mga bata, ano pangalan mo, kuya? Jacob na lang po pag dalawa, nahihirapan akong tandaan eh. Jacob po, ano? Si Kuya Jacob ay tiga Istangkilyo, Santa Ana, Bulacan. Familiar. Kasi doon, tiga Istangkilyo din po ako eh. So yung nasa likod, anak mo po ito, apo? Anak, ano pangalan ni anak? Elmo, Magalona, ano po? Tapos yung pamangkin, Justin Bieber, no? Okay. Welcome sa mga batuting natin kasama ngayong hapon na ito. At syempre, yung mga hindi na bago, nakakailang linggo na sila dito, nakasama natin. Sila po'y tiga Bagong Bayan sa may Pangulang. At yung iba sa kanila ay 2 linggo na, yung iba ay yung iba sa kanila 3 linggo na, yung iba ay 2 linggo pa lamang. Welcome po muli sa ating church dito. Maraming salamat po. Yung absent, yung mga taga-Giginto. Hindi ko alam kung saan sila nandun. Online, nakita ko online eh. Taga-Giginto. Ganun din. Siyempre, batiin naman natin yung mga naka-online, no? Siguro maganda mabati din sila. Sila Ate Doris Anislao, yung absent. Tapos sila Ate Eileen de la Cruz. At sila Ate Bell. Ganun din sila Ate Iris Tricia Corrales. Sila Kuya Severino Manlapig. Sila Nanay Marcelina Milan. Hello po sa inyo dyan sa atin sa online po. Naka-online po tayo ngayon. Kanina, tinitignan ko ganyan. Nakikita yung beauty mo, Ate Vicky. No? Sige. So welcome po muli no, sa ating church at kami po'y nagagalak dahil lagi tayong magkakasama. And hindi ko napapakilala yung kami. No? Ilang beses nyo na kami pinapakilala. No? Siyempre yung pamilya ko nandito, kasama yung kanilang mga jowa, yung po nasa likod, naghahanap po yan. hindi ka naghahanap. May nakita na pero simple lang. Siya po may jowa na, ikakasal na. Ito po, showbiz. Masyadong close pero hindi pa din daw sila. Kung nanonood ko po, yung nanay po. Joke lang po. So, joke lang po ako. Sige po, tayo po ngayon ay magsisimula na. So, ilan lamang pong sigurong announcements na po. Again, sa December 24 po yung Christmas party ng church na to, bro. Christmas party, sana makarating kayo. December 24. Pakisabi kay pangalan ng boss mo? Pakisabi kay boss. December 24, Christmas party dito. No, wag na siya kamang umalis. Okay? Tapos, magsisimula siya ng alas 8 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon. Kung bakit mahaba? Para po masaya. Kasi may mga games. Gusto po namin lahat makalaro. Pero wag po kayong mag-alala. Sa mga may edad po, may naka-standby po tayong ambulansya sa labas. Para sure. No? At, hindi, joke lang po yun. Yung mga games natin, ay para, syempre, madahan lang dun sa mga may edad at dun sa iba naman ay medyo energetic ng konti. So, sana po makasama namin kayo. Then, sa ganap na alas 3 ng hapon, ay yung ibinigay sa amin ni Governor ay papamahagi din po namin sa iba. Noong nakaraan, may mga nakita ako nakakulay pulang, yun na ba yun? May mga pula. Governor yun. So kung nakatanggap na kayo, makakatanggap ulit kayo mula sa amin. Mukhang ganyan din yata yung matatanggap namin mula sa kanya. At pinagkalooban niya kami ng 150. At pero yung mga nandirito po, ito po ay galing sa amin. At galing po sa CFCM po ito. So sana po,
ay makasama namin kayo. Iba po yung nais namin ihanda para sa mga bata. No? Sila Jacob. No? Holland. Alam mo yung Holland, Brad? Hindi mo alam. Hindi na niya alam yun eh. Mobile Legends na yung alam nito eh. Noong mga panahon namin eh, Holland lang o kaya Trumpo. No? Tex, Jackstone, ano pa po? Luksong Baka, Habulang Kembot, Nanay Vicky. Taguan ng Feelings. Sige po, tayo po ngayon ay magsisimula na. Muli, inaanyayahan ko po kayo na tumayo para po sa ating pagbasa. At ito'y ating matatagpuan sa Aklat ni Juan kung meron po kayong mga Biblia. Kung gusto niyo po magkaroon ng Biblia, pwede po namin kayong i-request para po mabigyan po kayo. Subukan niyo lang pong basahin. Mas maganda po siya sa dyaryo. Ano po? Sige, basahin po natin ang Aklat ni Juan, Kabanatang 1, talatang 10 hanggang 13. Maikli lamang po ito. Ito po yung ating mababasa. Dumating ang salita sa sanlibutan, ngunit hindi siya kinilala ng sanlibutan ito na nilikha sa pamamagitan niya. Pumunta siya sa kanyang bayan, ngunit hindi siya tinanggap ng sarili niyang kababayan. Subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Sila ay naging mga anak ng Diyos, hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan o kagustuhan o sa kagagawa ng tao, kundi ayon sa kalooban ng Diyos. Ito po ang salita ng ating Panginoon. Tayo po'y sumandaling manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa inyong mga salita. Dalangin namin, O Diyos, ibigay niyo po sa inyong lingkod ang karunungan upang may bahagi ang mensahe ng buhay sa umagang ito sa inyong mga anak. Ito po aming panalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Makaupo na po tayo. Ang title ng ating mensahe ng buhay ay The Journey to Becoming Children of God. Katulad ng binanggit kanina ni Ate Dottie, madalas sinasabi natin na tayo ay anak ng Diyos. Diba? Tayo ay anak ng Diyos. Sino po ba dito anak ng Diyos? Siyempre, magtataas kayo ng kamay. Ngayon, kung tatanungin ko, sino ba dito ang mga anak ko? Hindi po, mga anak ko lang. Okay. Sino ang anak mo, Kuya Jerry? Siya lang. Okay. Sino po ang anak mo? Meron po ba anak nito? Wala pa. Yung association natin patungkol sa ating mga magulang, dahil meron silang nakikitang something na kahawig na meron tayo. Yung mga anak ko, may nakikita ba kayong kahawig? Parang wala. Sa nanay lang siguro. Ano pa? Pero kadalasan, napapansin nyo to, ito na ba ikang anak ni kaganito? Kamukhang kamukha siya o yung ugali niya ay parang kahawig ng tatay niya. Ganyan din yung tatay niya nung bata pa sila. Di ba? Minsan pagka tayo ay na-identify na anak ni Kapedring, merong mga katangian si Kapedring na nakikita dun sa kanyang anak. Ngayon, babalik tayo dun sa tanong, sino dito ang anak ng Diyos? O isa na lang nagtaas. Di ba? Nakakatakot ngayon isipin na pag sinabi mong sino ang anak ng Diyos, lahat tayo magtataas ng kamay, pero ang tanong, ano yung katangian na meron ng Diyos na meron ka? Parang ang sakit na. Parang ang hirap na. Pero kaya nga nung tayo'y bata pa, lahat ng katangian ng kabutihan nasa atin. Nung bata pa, wala pa siyang kamuwang-muwang pagdating sa pagkakasala. Habang siya'y lumalaki, doon niya natututunan yung mga bagay na hindi naman niya dapat matutunan dahil marahil pagkukulang ng mga magulang na hindi nila na-guide o napatnubayan ng mabuti yung kanilang mga anak. Habang tayo'y lumalaki, doon na tayo nagkakaroon ng ideya kung paano tayo nagkakamali at nagkakasala. At doon na nangyayari yung ganito. Lumalayo na tayo ng unti-unti sa Diyos dahil hindi na nagiging kahawig ng buhay natin ang ating Panginoon. Ibig sabihin, ang ating Diyos ay mabuti, mapagmahal, mapagkumbaba, mapagpatawad. Pag iniisa-isa mo yun, nasa sayo ba yun? Ikaw ba yung mapagpatawad? Ba't ko papatawarin yung kapitbahay ko yung sama-sama na ugali nun?
Ikaw ba'y mapagkumbaba? Bahala siya. Siya nauna. Siya bumati sa akin. Wala akong pakialam. Ikaw ba'y hindi magagalitin? Lahat ng kapitbahay mo, kaaway mo. So, ibig sabihin, yung larawan ng Diyos ay hindi nakikita sa'yo kahit sinasabi mo pa na anak ka ng Diyos, pero yung katangian ng Diyos hindi nakikita sa'yo habang ikaw ay lumalaki at meron kang nagagawang mga bagay na tunay na malayo na sa katangian ng ating Panginoon. Ganun pa man, katulad ng binanggit kanina ni Ate Dottie, yung grasya ng Diyos ay nasa atin. Ano ba yung grasya? Minsan pag pinag-usapan ng grasya, ang iniisip nyo ay pera. Uy, grasya 5 piso. Diba? Actually, ang grasya ng Diyos ay ibinibigay sa atin kahit hindi tayo karapat-dapat. Paano nangyari to? Nung si Jesus ay pumunta dito sa lupa para tubusin ang ating mga kasalanan, hindi tayo karapat-dapat para gawin yun kasi hindi naman niya yung kasalanan eh. Kasalanan natin yan eh. Pero ibinigay niya yung kanyang buhay para lang tayo magkaroon ng pagkakataon mapunta sa kalangitan o sa kanyang kaharian. Ngayon, nung ipinagkaloob niya ito, tinanggap natin ito, ngayon meron tayong pagkakataon kung aalagaan natin yung kaligtasan na pinagkaloob sa atin ng ating Panginoon. Ibig sabihin, binura ng Diyos yung ating mga kasalanan. Pero aminin man natin sa hindi, patuloy pa rin tayong nagkakasala. Amen. Sino ba dito hindi nagkakasala? Wala. No? Lahat tayo ay nagkakasala. Whether maliit o malaki, lahat tayo nagkakasala. But ganito rin tumatakbo yung biyaya o grasya ng Diyos. Yung bawat araw na kahit ikaw ay nagkasala, sabihin mo sa katabi mo, yung bawat araw na ikaw ay naging masamang nilalang, binigyan ka pa rin ng Diyos ng pagkakataon para magkaroon ng buhay na meron ka ngayon. Amen. Yan yung biyaya ng Diyos na kahit sabihin mo pa na hindi ka nakarapat-dapat pang mabuhay dahil sa sama ng iyong ugali na ang budhi mo'y sing-itim ng dilim, meron ka pa rin buhay ngayon na ipinagkaloob sa iyo ng Panginoon na sinasabi na, anak, eto pagkakataon mo na to para magbago. Pag hindi ka pa nagbago, doon na pumapasok yung binayaran ng Diyos sa iyong kasalanan, pero kung hindi mo rin din naman to iingatan, nababaliwala yung kaligtasan na pinagkaloob sa iyo ng ating Panginoon. Ibig sabihin, sa bawat araw na tayo'y binibigyan ng pagkakataon ng buhay na meron tayo ngayon, ito yung pagkakataon para ka magbago. Sabi mo sa katabi mo, ito yung pagkakataon para ka magbago. Dalawa yung sumasabi sa'yo. Sige nga, ulitin nga natin. No? Ito na yung pagkakataon na para ikaw ay magbago. Alam mo yun, 3 kasi sila sa upuan, yung 2 na sa kanan, sa kanya lang pumupunta. Ngayon, hindi mo naman mapili kung sino yung sasabihan mo, sa kaliwa o sa kanan. So yung journey natin to becoming children of God, ito yun yung araw-araw. Tayo ay naglalakbay. Araw-araw, ito yung pagkakataon upang tayo ay maging anak ng ating Panginoon. Di ba, binanggit ko kanina, sino ang anak ng Diyos? Nagtaasan kayo ng kamay. Nung binanggit ko yung mga katangian ng Diyos, di na kayo makapagtaas ng kamay. Ibig sabihin, yung journey, yung paglalakbay, sa bawat araw, pipilitin natin na magawa natin yung mga bagay na mabuti upang tayo ay maging karapat-dapat na tawaging anak ng Diyos. No, kahit na masama ka noong 2022, ngayong 2023 na, dahil ginawa mo na maging mabuti, mas nagiging karapat-dapat kang tawaging anak ng Diyos. Para sa susunod na magtatanong ako dito, sinong anak ng Diyos? Lahat na kayo magtataas ng kamay. Hindi na kayo mahihiya dahil ang iyong katangian ay katangian na meron ka na meron ng Diyos. Hindi mo sasabihin na anak ka ng Diyos, pero lahat ng tao kagalit ka. Hindi naman ganun ang ating Panginoon. So pag-usapan natin ito. Yung unang punto na nais kong bahagi sa inyo ay ganito.
Marahil nangyayari pa rin to ngayon. The world's ignorance of its creator. Tayo ay nilikha ng ating Panginoon. Alam nyo yan. Tayo nilikha ng ating Panginoon. Alam natin ito. Pero, kahit alam natin na tayo nilikha ng Diyos, hindi pa rin natin nire-recognize ang ating Panginoon. Kasi kung tayo ay kinikilala natin ang ating Panginoon na siyang lumikha sa atin, dapat nandun yung paggalang, nandun yung respeto. Katulad ng paglikha o katulad ng isang bata na mayroong magulang, di ba, bilang ikaw ay isang anak, nandun yung pagrespeto mo sa iyong mga magulang dahil ikaw ay nandito sa mundo ngayon nang dahil sa iyong mga magulang. Kahit papaano, nandun yung pagmamahal mo sa iyong mga magulang dahil sila ang naglikha o naging katuwang ng ating Panginoon upang ikaw ay mapunta sa mundong ito. Amen. Kayo po ay may mga magulang din. Pag ba tinanong ko sa inyo kung mahal nyo ang inyong mga magulang, sasabihin nyo ba hindi? Natural, hindi nyo gagawin yon. Natural, lahat kayo, sasabihin nyo na mahal nyo ang inyong mga magulang. So, ibig sabihin, kinikilala nyo ang inyong mga magulang, kaya naman nandun yung inyong paggalang, nandun yung inyong respeto, at nandun yung, pag nandyan, nakatingin ang iyong mga magulang. Jerry Jr., gagawa ka ba ng mga bagay na hindi mabuti? Natural, hindi. Kasi nandyan si tatay nakatingin. Tama, Jacob? Pag ba nandyan si Lola, gagawa ka ba ng mga bagay na ikagagalit ni Lola? Natural, hindi. Kasi nakatingin si Lola. Ang tanong, tayo ay nilikha ng ating Panginoon. Bakit may ginagawa pa rin kayong mga bagay na hindi kaaya-aya sa paningin ng ating Panginoon pero ginagawa niyo pa rin? Kasi nga, hindi natin nare-recognize na tayo ay nilikha ng ating Panginoon. Kung i-recognize lamang natin na tayo nilikha ng ating Panginoon sa bawat araw, alam mo na may nakatingin sa'yo na hindi mo gagawin yung isang bagay na hindi katanggap-tanggap sa paningin ng Panginoon. Amen. Diba? Because ni-recognize mo, kinilala mo na ang Diyos ay lumikha sa iyo, bakit ko gagawin itong masamang bagay na ito? Nakatingin yung lumikha sa atin. Di ba, pag ikaw ay mayroong isang bagay na nilikha, iniingatan mo to, inialagaan mo to, di ba, nakakadismaya. Minsan, no, yung mga magulang, no, may narinig na po ba kayong kwento katulad nito? Yung anak niya, nagsimula ng magsalita. Tapos, proud na proud siya. Yung anak ko, nagsasalita na, nagmumura na. Proud na proud siya dun sa kanyang anak dahil nagmumura na. Parang ang labo. Parang hindi yata maganda. Na dapat ikaw bilang isang magulang, yung anak mo ay dapat nakahalintulad sa buhay na meron ka. Nakatulad tayo na nilikha ng ating Panginoon. Sa tingin mo, proud sa iyo ang Diyos pag nakita ka niya na nagmumura na, nilikha ko nung, kailan ka po pinanganak? 1956. 10 taon ba? Pagkatapos dumating ang Hapon. Sasabihin ng Diyos, nilikha ko noong 1956. Nagmumura na. Diba? Nakaka-proud ba yun para sa isang lumikha sa'yo? Hindi eh. Natural, ikaw bilang nilikha ka ng Panginoon, i-recognize mo na dapat ikaw gumagawa ng mabuti. Tama ba, Jacob? Tama. Okay, ano pa? Kung bakit daw natin hindi nare-recognize yung paglilikha sa atin ng ating Panginoon dahil masyado nating niyayakap yung mundong ito. Ano ibig sabihin nun? Minsan, ang buhay natin nakakulong na lang kung ano yung meron sa mundong ito. Minsan, nagpapasaya na lang sa atin kung ano yung meron sa mundong ito. Pera, alahas, masarap na pagkain. Iniisip natin na kung lahat ng ito ay meron tayo, masaya ka. Amen. Kahit na gumawa ka pa ng masama, basta meron ka nito, masaya ka. Shout out ko na ba? Wag muna. Baka ma-dismiss ako dito. Diba?
Merong mga tao na kahit alam na nila na gumagawa sila ng masama, ginagawa pa rin nila yung masama na yon dahil alam nila na magkakapera sila pag ginawa nila yon. Anong distrito? Di ba? Kahit na makaapak pa sila ng maraming tao, gagawin pa nila yung mga bagay na hindi mabuti, basta lang magkaroon sila. Kahit maghirap ang iba. Hindi ganun ang Panginoon. Dahil ang Panginoon, ginawa niya na ibigay ang kanyang buhay, maligtas ka lang. Sabihin mo ulit sa katabi mo, ibinigay niya ang kanyang buhay, maligtas ka lang. Jennifer. Totoo yun, di ba? Ibinigay ng Panginoon yung kanyang buhay, magkaroon lang tayo ng pagkakataon na makasama siya. Kasi kung tutuusin, kung hindi ginawa yun ng Panginoon, siguro wala na. Hindi na tayo nagkita-kita ngayon. Wala na tayong ngayon. Pero dahil sa kabutihan ng Diyos, dahil sa kabutihan ng Diyos, dahil sa kabutihan ng Diyos, ibinigay niya yung kanyang buhay. Upang tayo ngayon, sa bawat araw ay meron pa rin pagkakataon na magbago ng buhay. Okay. So, yung point number 1 ko, mga kapatid, huwag niyo kalilimutan, the world's ignorance of its creator. Kayo din sa buhay niyo, hindi niyo kinilala o patuloy niyo lamang ding ini-ignore ang ating Panginoon. Yung second point, rejection by His own. Nakakilala na ba kayo ng isang magulang? Bawa, si Iza, na pangasawa ng anak kong panganay. Sure ka? O yung panganay kong anak. Sasabihin ko na, si Jan Aisen ay bunso kong anak. Si Isi Miyake ang pangalawa. Yun na yun. Yun na yung anak ko. Yung pangatlo, wala yan. Ano ang mararamdaman ng isang anak na hindi siya kinikilala ng kanyang mga magulang? Masakit. Masakit yan. Pero sa tingin nyo, ano naman ang nararamdaman ng ating Panginoon na hindi niya siya kinikilala bilang Panginoon? Lalong masakit. Halimbawa naman si Michael Owen na anak ko. Sabihin niya, ay, yung pastor na yan, hindi ko kilala yan. Ako na nagpalaki sa kanya, ang lakas-lakas niyang kumain. Tapos hindi niya ako kinikilala bilang tatay, masakit yun sa akin. Ganito lang kasimple yun, mga kapatid. Kung sabihin niyo kung kayo yung anak at hindi kayo kikilalanin ng inyong mga magulang, kayo ay nasasaktan din ng ating Panginoon sa mga pagkakataon na hindi niyo rin siya kinikilala. Nire-reject niyo siya sa buhay niyo. Ibig sabihin, ang lahat lang ng nasusunod o ginagawa niyo sa buhay niyo ay kundi lamang kung ano yung gusto niyong gawin. Gusto kong manakit ng tao, mananakit ako ng tao. Gusto kong magmumura lang ako. Lahat ng bagay na gusto ko, yun yung gagawin ko. At walang pakialam ang Diyos sa lahat ng gagawin ko. Ano ang mararamdaman ng isang Panginoon na nagbigay sa inyo ng kanyang buhay kung ganito ang inyong gagawin? Masasaktan. What if mamatay tayong lahat ngayon? Gusto nyo? Anong oras na? 4:13. What if mamatay tayo ng 4:15? Huwag ka muna sumama. Tingnan mo muna yung magiging kamukha ng anak mo. Tapos, pumunta tayo sa langit. Nung pumunta tayo sa langit, humarap ka sa akin. Tapos hindi kita na-recognize. Ba't ka nandito? Sino ka? Ano po mararamdaman nyo? Masasaktan ka. Tatabihin siguro ni nanay, Panginoon, ako po yung nilikha nyo.
noong 1956. 11 taon pagkatapos dumating ang Hapon. Ako po yun. Sabi niya, ikaw yung anak ko na nilikha ko noong 1956. Ikaw din yung anak ko na hindi ako kinilala habang nandun ka sa mundo na kung saan kita dinala nung nilikha kita. Yung time na gusto mong i-acknowledge ka ng Diyos, yun yung huling time na meron ka. Pero yung ilang taon ka na? Pero yung buong taon na 67 years, hindi mo na-recognize ang ating Panginoon sa buhay mo. Yung kaisa-isang panahon na meron ka na nakaharap ka sa Kanya, gusto mong i-recognize ka ng Diyos, pero yung 67 years or more, hindi ko sinasabing patlangan kita ng 67, or more, ang sarili mo lang ang nasusunod at hindi mo kinilala ang ating Panginoon. Di ba? Ang unfair natin sa Kanya. Ang unfair natin sa ating Panginoon. Kaya nga, rejection by His own. Ang sakit noon. Ibinigay ko sa inyo ang lahat. Ang liwanag, ang dilim, ang halaman at mga hayop, ang inyong mga magulang, ang inyong mga anak, ang inyong mga pagkain na meron kayo, ang lahat ng inyong mga kasuotan, ang lahat ng inyong mga nakikita, ang lahat ng inyong mga nahahawakan, ang lahat ng mga ito, ako ang nagbigay. Pero ako na nagbigay, hindi nyo ako kinikilala na ako ang nagbigay nito sa inyo dahil ganun na lamang ang aking pagmamahal sa inyo. Ang sakit nun. So anong dapat natin gawin, mga kapatid? Magbalik loob sa Kanya, kilalanin natin ang ating Panginoon. Ibig sabihin, sa bawat araw pa lang, pagising mo sa umaga, pagmulat ng iyong mga mata, Panginoon, salamat po at nabuhay ako ngayon. Panginoon, salamat po at may panibagong araw ako ngayon. Panginoon, salamat po at makakapasok ako sa trabaho ngayon. Panginoon, salamat po at may kakainin kami ngayon. Panginoon, salamat po at may masusuot ako ngayon. Panginoon, salamat po dahil nakikita ko pa rin ang lola ko ngayon. Panginoon, salamat po at nakikita ko pa rin ang apo ko ngayon. Dahil habang tayo ay nagkikita, habang tayo ay magkakasama, ibig sabihin may buhay ka pa rin na ipinagkaloob sa iyo ng ating Panginoon. Dahil kung hindi mo na sila nakikita, kung hindi mo na sila nahahawakan, kung hindi mo na sila nayayakap, ibig sabihin wala ka na sa mundong ito. At ang lahat ng meron ka ngayon, bigay sa iyo ng Diyos. Kilalanin mo yon, magpasalamat ka sa Kanya. At pag mo lang basta sinabi, meron akong alahas kasi masipag ako, matalino ako, kaya ako meron nito. Magkakaroon ka ba niyan kung may buhay ka pa? Hindi ka magkakaroon nun. Nang dahil sa pagmamahal ng Diyos, meron tayo ng mga bagay na meron ka ngayon. Ayos pa, Jacob? Naintindihan mo? Pupunta na ako sa ikatlong punto. Yung the gift of becoming children of God. Ano daw yung mapapala natin kung tayo ay i-recognize ng Diyos bilang Kanyang mga anak. Despite the rejection, those who believe in Jesus and accepted Him were given the right to become children of God. Lahat daw ng tumanggap sa ating Panginoon, lahat daw ng kumilala sa ating Panginoon, ay binigyan niya ng karapatan na maging Kanyang mga anak. So kanina nagtanong ako, sino dito ang anak ng Diyos? Diba, lahat tayo nagtaas. Sabi dito sa binabasa ko, those who believe in Jesus and accepted Him were given the right to become children of God. Lahat daw ng tumanggap sa Kanya ay merong karapatan tawagin o merong karapatan upang Kanyang maging mga anak. So ano yung key
para tayo maging anak ng Diyos? Acceptance. Tanggapin natin ang ating Panginoon sa ating buhay. Tinanggap niyo ba ang Diyos, ang ating Panginoon sa inyong buhay? Opo, bait-bait naman. No? Kung tinanggap natin ang Diyos sa ating buhay, ang susunod kong tanong ay ito: ano ang role ng Diyos sa buhay mo? Di ba? Sa buhay natin o sa tahanan natin, may kanya-kanya tayong role. Ano ang role o gampanin ng isang tatay? Ang tatay dapat siya yung nagpo-provide. Amen? Kaya yung mga tatay, laging pagod yan. Kasi ginagawa nila ang lahat upang makapag-provide sila sa kanilang pamilya. Ano naman ang role ng mga nanay? Mag-alaga ng kanilang mga anak, siguraduhin na merong maluluto, siguraduhin na yung perang iintrega ng kanyang asawa ay mapagkasya niya hanggang sa susunod na magkaroon ulit ng sweldo yung kanyang asawa. Yun ang role ng nanay, alagaan yung kanyang mga anak, alagaan yung kanyang asawa. Ang tanong ko, ano ang role ni Jesus sa inyong buhay kung tinanggap niyo na siya? Siya ba ang nasusunod sa inyong buhay? O baka naman, siya ay parang guest lamang? Alam niyo yung guest? Ano sa Tagalog ng guest? Bisita. Di ba? Pag merong pupunta sa atin at may bisita, nakaupo lang yan sa isang tabi. Maaari bang sabihin ng bisita na, Jerry, pagluto mo nga ako ng talaba. Joke lang yun. Joke lang yun. Si kaibigan Jerry pa po kasi ang naglilihi sa talaba. Siya talaga yung aking tagapagluto. At dalawa po yung kaibigan ko na yan. Si paring Ola naman, pagdating sa igat. Pagbabisita at pumunta sa inyong tahanan, pwede ba siya mag-utos? Halimbawa kung nakapatay yung aircon, tatayo na lang siya, bubuksan niya yung aircon. Pwede bang gawin ng bisita yon? Hindi. So ibig sabihin, pag si Jesus ay parang bisita lamang sa iyong buhay, hindi siya ang nasusunod. Kaya kung tinanggap nyo ang ating Panginoon na bilang bisita lamang ng inyong buhay, ibig sabihin, kayo pa rin ang nasusunod sa inyong buhay. Kaya nga ang tanong ko, kung tinanggap nyo ang ating Panginoon, ano ang role ni Jesus sa buhay nyo? Bisita lamang ba siya o siya yung driver? Driver. Kung siya yung driver, ibig sabihin, kung ano yung tibok ng puso nyo sa mga bagay na didesisyonan nyo, siya yung masusunod. Ang tanong, nagmumura ba si Jesus, Nanay Vicky? Oh, bakit minsan? Wala. Hindi. I mean, lahat naman tayo nakakapagsabi ng mga masasakit na salita. Hindi naman pagmumura. Ang sinasabi ko lamang dito, si Jesus ba ay magsasabi sa iyo ng masasakit na salita? Kung siya ang nasusunod sa buhay mo, hindi yon mangyayari. Tama ba, Ate Jennifer? Di ba? Nanunugod ba si Jesus? Di ba? Pipigilan ka na. Pag ikaw ay galit na, pipigilan ka na, Jesus. Anak, hindi mo to dapat gawin. Huminahon ka lang. Dahil ako ang nasusunod sa buhay mo, makinig ka sa akin. Hindi naman pala, ako bahala, ako masusunod. Hanggang sa nakapatay ka at nakulong ka. Tapos pupunta ka sa kulungan, sasabihin mo, Kristiyano po ako. Tinanggap ko si Jesus. Ang labo nun. Kung talagang tinanggap mo si Jesus, siya ang masusunod sa buhay mo at pag yun ang ginawa mo, meron kang karapatan na maging anak ng Diyos. Ito po, hanggat hindi ito ang nangyayari sa buhay mo,
kailangan pa rin nating pagtrabahuhan. Hindi ko sinasabing wala ka ng pag-asa. Ang sinasabi ko lamang, habang hindi pa si Jesus ang nasusunod sa buhay mo, meron ka pang dapat gawin para si Jesus na ang masunod sa buhay mo. Paano yung mangyayari yan? Sa lahat ng mga pangyayari sa buhay mo, bago ka may gawing desisyon, aksyon, o mga bagay na sa tingin mo'y mahalaga, kukonsulta ka muna sa Kanya. Panginoon, itong kapitbahay ko'y inaaway ako. Ano po ba ang gagawin ko? Tutuluyan ko na ba? Sasabihin sa iyo ng Panginoon, huminahon ka lang. Mapapagod din yan. Mamaya, kukunin ko na yan. Joke lang yan. Ang sasabihin sa atin ng Diyos, huminahon ka lang. Dahil ang ating Panginoon ay nagiging mahinahon din sa atin kahit tayo pa ay nagkakasala sa Kanya. Amen. Diba? Mahinahon ang ating Panginoon. Kahit siya ay nakatingin sa iyo na meron kang ginagawang masama, itong anak ko na to, ang gigigil na ako dito pasaway na sobra to Hindi Itong anak ko na to, tinitignan ko pa rin kahit meron siya nagagawang hindi mabuti sa akin, mahinahon pa rin siya. At bibigyan ko pa rin siya ng pagkakataon na magbago dahil ganun ko siya kamahal. Kung si Jesus ang nangunguna sa inyo, siya ang nasusunod sa inyo, ganito ang mangyayari sa buhay niyo. Sa lahat ng inyong makakaharap, kung may problema ka man, kukonsultahin mo muna ang ating Panginoon. Panginoon, nakikita niyo naman na nahihirapan ako. Panginoon, nakikita niyo naman na meron kaming pangangailangan. Alam ko, Panginoon, na nandyan ka at kinikilala ko na meron kang gagawin para sa amin patungkol sa mga problema ko. At hindi sa iyo sasabihin ng Diyos na, sige na, kuhanin mo na yung kwintas ng kapitbahay mo. Hindi niya yun sasabihin. Ngunit magugulat ka na lang sa gagawin ng Panginoon sa buhay mo dahil siya ang nasunod sa buhay mo. Subukan mo muna. Gawin mo muna. At pag yan ang nangyari, pag may nagtanong sa'yo, sino ang anak ng Diyos? Kayang-kaya mo nang itaas ang kamay mo. Dahil alam mo, sa lahat ng mga pagsubok na meron ka, Ate Jennifer, inuna mo ang ating Panginoon at hindi mo hinayaan na maging bisita lamang siya ng buhay mo. Hindi mo hinayaan na i-disregard or hindi pansinin yung kanyang sinasabi sa iyo dahil siya ang nag-drive ng buhay mo na meron ka ngayon. Kung bakit tayo magiging mabuting mga tao pagkatapos ng linggong ito, dahil ginawa natin siyang nanguna sa atin lahat. So, yung journey, mahaba pa yung paglalakbay. Dahil lagi natin sinasabi na hindi tayo perfecto. Lagi natin sinasabi na tayo patuloy na nagkakamali. Hanggat hindi natin nagagawa na siya yung nangunguna sa atin, patuloy pa rin tayong maglalakbay at gagawin pa rin natin lahat ng ating magagawa upang siya na yung manguna sa atin. At pag nagawa natin yon at tayo namatay, parang Jerry, mamaya, pag tayo nawala na sa mundong ito, pumapasok ka pa lang sa kaharian ng langit, sinasalubong ka na ng ating Panginoon at sasabihin niya sa iyo, you are welcome in my kingdom. Dahil siya ang nanguna sa iyo at sinunod mo siya sa buhay mo. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Banal na Espiritu. Amen. 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 Pwede ba tayo magsitayong lahat?
Nais kong ulitin yung tanong kanina. Pero marahil, iibahin ko lamang ng konti. Sino sa inyo ang gustong maging anak ng Diyos? Then, inaanyayahan ko kayo sa harapan upang kayo ay mapanalangin. Amen. Anak, tara na dito. Huwag kayo magpaiwan. Anak ko kayo. Anak din kayo ng Diyos. Sumama ka na la. Halika dito. Sabihin, anak ka sa labas ng Diyos. Tayo manalangin. Panginoon, nandirito po kami, O Diyos, sa iyong harapan. Dahil sa isang kagustuhan na gusto namin, Panginoon, na kilalanin mo kami bilang iyong mga anak. Hindi madali, Panginoon, ang mga pagsubok na dumadaan sa amin na maaari naming ikagalit, maaari namin, Panginoon, makalimutan kung sino kami. Ngunit alam ko, aming Panginoon, na habang binibigyan mo kami, Panginoon, ng pagkakataon sa bawat araw, magagawa din namin, Panginoon, na ikaw ang manguna sa amin, O Diyos. At pag ito'y nagawa namin, Panginoon, alam namin, Panginoon, na nagkakaroon na kami ng karapatan bilang tawagin mong mga anak. Dalahin ko, Panginoon, sa araw na ito, patuloy mong laging tignan ng iyong mga anak. Ingatan niyo po kami, Panginoon, saan man kami pumunta. Ilayo niyo po kami, Panginoon, sa anumang kapamahakan. Patuloy niyo po sana, Panginoon, tignan ang aming mga magulang, ang aming mga anak, ang aming mga magulang, ang aming mga apo, ang aming mga mahal sa buhay, O Diyos. At sa mga pagkakataon, Panginoon, na kami sinusubok ng pagkakataon, patuloy mong hawakan, aming Panginoon, ang aming mga kamay. At huwag mo hayaan, O Diyos, na kami madapa. Ngunit kung kami man, Panginoon, ay madapa, tulungan mo pa rin kami, Panginoon, na muling makabangon, muling makatayo, Panginoon. At makapagpahinga marahil ng sandali at makapagpatuloy muli sa aming lakbayin, sa aming mga buhay. Alam namin, Panginoon, na hindi mo ipinipikit ang iyong paningin sa amin. Maging sa mga pagkakataon na kami nakakagawa ng mga pagkakamali sa iyong harapan, nandyan ka pa rin at nakatingin sa amin. Patuloy mo kami binibigyan ng pagkakataon sa pamamagitan ng bawat araw na binibigay mo sa amin ang buhay na aming taglay upang kami ay magbago, upang kami ay magbago ng tuluyan para sa iyo, aming Panginoon. Maraming salamat po sa mga pagpapatawad na iyong pinagkakaloob sa amin, sa kapatawaran sa aming mga nagawang pagkakamali sa iyong harapan. Maraming salamat sa iyo, aming Panginoon, dahil sa kabila ng mga bagay na aming nagagawa sa iyong harapan, nandyan pa rin, Panginoon, ang iyong mga kamay at patuloy mo kaming inaabot, Panginoon, upang ibangon muli at maitama ang aming mga nagawang pagkakamali, O Diyos. Sa hapon na ito, kasama ng lahat ng iyong mga anak sa iyong harapan, tanggapin niyo po kami, yakapin niyo po kami, ingatan niyo po kami, at huwag niyo po, O Diyos, hayaan na malayo kami, Panginoon, sa iyo, aming Diyos. Kasama sa aming mga panalangin muli, O Diyos, ang lahat ng aming mga kasama sa aming Facebook Live, Panginoon, at ang kanilang mga panalangin, O Diyos, ay aming inilalapit sa iyo, O Diyos, sa hapon na ito. Pinapanalangin, Panginoon, namin si Ate Eileen. Ganoon din, O Diyos, ang kanilang kinakaharap na problema, ang pagkakasakit ng kanyang ama. We're praying, Panginoon, na makarecover na siya. At yung pinansyal na kanilang pangangailangan, Panginoon, kayo po, O Diyos, ang magbigay nito sa kanila. Kasama na, Panginoon, ang kagalingan para kay Sanji. Pinapadalayan ko rin po, Panginoon, si Nanay Marcelina Melan, kalakasan para sa kanya at pagbabago ng buhay ng kanyang mga anak. Kalusugan din, Panginoon,
para sa kanyang buong pamilya. Muli aming Diyos, maraming salamat sa iyo, aming Panginoon. Kasama sa aming mga panalangin ng aming mga kaibigan na sila Cindy Chen at ang kanyang pamilya, Judy Lim at ang kanyang pamilya, Panginoon. Ganun din kila Cathy, Eddie, Blessy, at sa iba pa, Panginoon, na kasama nila, O Diyos, sa bansang Singapore. Muli, Panginoon, maraming salamat sa iyo. Sa iyo ang kapurihan, sa iyo ang pasasalamat, at matanggap namin, Panginoon, ang iyong pagyakap. Sa matamis na pangalan ni Jesus, ito po aming panalangin. Amen, amen, at amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Maaari na po kayo makabalik. Okay, try lang. Sino dito ang anak ng Diyos? You know? Amen. Alam hindi naman kayo chichikan ng Panginoon. Pilitin lang natin, gawin lang natin. Yung abot ng ating makakaya sa bawat araw. No? Habang ginagawa natin, at least may nagagawa tayo. O sa araw na to, hindi mo to nagawa. Hindi mo inawa yung kapitbahay mo sa araw na to. Di ba meron ka nagagawa? Di ba, Ate Jennifer? Yun. Sige po, tayo po ngayon ay nasa panahon na ng pagbabahagi. At muli po, yung offering na to ay sa ngayon hindi pa rin namin alam kung saan gagamitin. Ngunit pag-offering po ay bahagi ng isang iglesia. At pag-uusapan namin kung paano namin ito gagamitin sa mga susunod na panahon. Ngunit ito'y paghahanda rin po para sa amin, iglesia, o para sa ating iglesia. Let's have our offering. Magsitayo po ang lahat. Aming Panginoon, Ikaw ang patuloy na nagtataguyod sa amin. Ikaw ang nagbibigay ng lahat ng aming mga pangangailangan. Patuloy ka nandyan, Panginoon, upang kami pagpalaan. At sa hapon na ito, O Diyos, maraming salamat sa buhay ng iyong mga anak na nagkakaloob, Panginoon, ng bahagi ng iyong pagpapala sa kanila. At ang aming panalangin, Panginoon, patuloy mong tignan ang kanilang mga pangangailangan. Huwag po silang pagkukulangin, Panginoon. At patuloy nilang maranasan ng pagpapala nagmumula sa iyo, aming Diyos. Ito po aming panalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. At ngayon, mga kapatid, tanggapin natin ang pagpapala ng ating Panginoon. Pagpapala ng ating Ama, Anak, at ang Banal na Espiritu ngayon at magpasawalang hanggan. Umayo tayo. Taglay ang kapayapaan ng ating Diyos na walang hanggan. Amen, amen, at amen. Maraming salamat po. Palakpakan natin ating Panginoon. Mga po muna ang lahat. Naganda po muli kami ng ating pagsasalusaluhan. Siyempre, hindi pwede. Kanina pa nga ako excited. Tagal niyong dumating. Ang ating kung kaya niyo pong dumating ng 2:30, mas maganda. Para po mas maaga tayong, mas mahaba yung oras natin. Kasi dumadating kami ng malolos, madilim na. Kasi ayoko din naman na hindi tayo makapagkwentuhan. Sige po. Mami, may kumuha na? Si Kuya mo, no? Okay. Ha?
Sige po, wait lang po sandali. Relax lang kayo. Relax lang. Inhale, exhale lang po.